how did you start with hydroponics? Paano ka nag-start? Anong motivation mo? Ako na pag magtanim po, may sakahan po kasi sila malapit sa amin. Nung bata po na 6 years old lang po ako, nasama na po kanila magtanim, mag-harvest ng kanilang mga gulay. Then nagka-interesado na po ako doon. Namana ko po sa lola at lola ko yung pagtatanim po. Hindi po naging madali yung pagsisimula ko po sa farm kasi po wala po akong mother. Namatay po yung mama ko nung 2007 po. Isang linggo pa lang po ako na ipapanganak. Namatay po yung mother ko po. Then si lola na po, tsaka si lola na po yung nag-alaga sa akin. Then nung 2019 naman po, nakakalungkot po, namatay naman po yung lolo ko. Si lola na lang po yung natira nag-aalaga sa akin. Nagkaroon po ako ng motivation sa malaking interesado sa pagbuo ng business na farming. Nung December 2022, nagse-cellphone po ako. Nagse-cellphone po ako, nagso-social media po ako. May nakita po ako sa isang newsfeed na post po sa isang group ng hydroponics po. Tinignan ko po, nagkaroon po ako ng interesado kasi po yung hydroponics po, hindi po niya kailangan ng lupa na pagtataniman. Kailangan nyo lang po ng sunlight at saka space sa inyong lugar. Then nagdoon po nag-comment po ako doon, sabi sa mga group members po na nandun, nag-message po ako sa kanila na pwede pong makahingi ng gantong kaunting tulong, makapagsimula po ng kahit konting materials lang po sa pagsisimula ng hydroponics. Then mabuti naman po at may nag-response po silang lahat, lalo na po si Sir RC King, si Sir Nestor Jr., si Sir Jigs Garcia, especially po si Sir Christopher and si Ma'am Cherry po. I see. So, you mentioned that I will use the word solicit because that is the correct word for it. So I understand that it takes a lot of courage to solicit. But we really admire how you did that. Kasi it takes a lot of courage to do such thing. You will lower your ego and stuff like that. Simply because meron kang gustong ma-achieve. Okay? And then, if I can mention as well, at some point, there has been some little bashing. Bashing in the sense that, to quote and quote, nagsulisit na yan sa akin, nagsusulisit pa rin pala dito. Parang ganon, okay? We need to understand, or at least we need to understand, what motivated you to do that? Nabanggit nga nyo po na mayroon pong basher. So, hindi po yun yung madlang sa akin para tumigil po ako sa nasimulan ko po. Sabi ko po, hayaan nyo lang po yan. Wala po akong pake dyan. Basta itutuloy ko po yung gusto ko. Gusto ko po ito. Tutuloy ko po yung pangarap ko na maging isang farmers na yun po, hindi ko po pinansin niya yung mga nambabash po. Doon po ako kumuha ng lakas para po magpatuloy lang po sa nasimulan ko, sa ginagawa ko po. Kasi po kung papansinin ko po sila, wala rin naman pong mangyayari. Mas maganda po hayaan lang po natin sila. Kung ano po yung gusto nilang sabihin sa atin, hayaan nyo lang po. Basta po gawin nyo na lang po silang motivation para po ipagpatuloy yung mga gusto nyo at nasimulan nyo po. That's very wise of you. You're just 16 years old, yet you're able to answer in that way. Very wise, What next naman ay when they have extended their help, basically. For example, in particular with NutriHydro, you can count on us, that we will support you to achieve your hydroponics dream. You have my word on that one. Ano naman yung naging setup mo nung
That after they extended their assistance to you. Yun po, naisip ko na po na gumawa na po ng greenhouse. So, naisip ko po, wala po akong materials, kahoy. Ayan po, wala po ako. Then, nag-ask po ako sa lola ko na kung saan po pwede makuha na ng, makahingi po ng kawayan, bamboo po. Yun po, nakahingi po ako ng kawayan, pumutol po kami ng kawayan, then yun po yung ginawa kong greenhouse. Then yung mga scrap wood lang po, yung Woko lumber po na gamit na po, yung mga putol-putol na po. Inayos ko lang po sila, pinagduktong-duktong po. Then nakagawa po ako ng greenhouse na ang capacity po is nasa 180 heads. Ooh, 180 heads. Now, dun sa if I recall correctly, dun sa group, may nag-post ka pa doon eh. Nag-post ka doon. Parang isang PVC pipe, tapos Yes, may nag-suggest doon na iinit yung tubig. Can you tell us more about that PVC pipe na ginawa mo? How you started with it? Yung PVC pipe po na yun, nakita ko lang po sa kapitbahay. Hiningi ko lang po sa kapitbahay yung dalawang PVC pipe. Then, inayos ko lang po siya, yung mga butas niya, nilagay ko po ng glue stick. Then, yun po yung ginamit ko. So, nakita ko po, yung PVC pipe po, bawal po gawing Kratky method. Ang ano po talaga doon is NFT system. So, sabi ko po, nawalan po ako ng pag-asa. Sabi ko, bigyan ko ng bigyan ko ng solusyon. Anong gagawin kong paraan? Bigyan ko po siya ng paraan, inayos ko po siya, and then, sinubukan ko pong gawing Kratky method, yung PVC pipe po. Yun po, good news po, naging okay naman po yung lettuce, hindi naman po nagka-problema. Pero yun nga po, sabi nila, yung water po sa loob, nainit po. Ang ginawa ko na lang po is, binabukasan ko po siya ng tanghali, then magre-refill po ako ng bago para po hindi po mainit yung tubig sa loob. Tapos yun po, na-harvest ko po siya ng January. Bali po, 26 heads lang po yun. Sa isang PVC po kasi, 13 heads. So, 26, dalawa po kasing PVC pipe. Yun po, naubos po agad yung harvest ko na Lola Bionda po. Na first ko po na variety na lettuce. Naubos po agad in one day. Nung New Year po, last year. That leads me to the next question. Kasi, planting is one thing, and then, selling your products is another. Paano mo naman naibenta? O anong pamamaraan ang ginawa mo? Because apparently, some of the growing community, yun yung magiging problema. So, ikaw naman, ano naman yung ginawa mong paraan para ma-move mo yung tanim mo, yung produkto mo? Marami po nagkakaproblema sa pagbebenta at nahihirapan po sa pagbebenta, sa marketing ng lettuce po. So, ang ginawa ko po, noong una po nahihiya pa po ako i-post, isabi sa mga kapitbahay. So, ba't po ako mahihiya? Inaisip ko, ba't po ako mahihiya? Business ko po ito, wala naman po akong ginagawang masama. So, nag-post po ako sa mga group po sa aming barangay and sa social media, nag-post po ako nag-sell po ako ng lettuce. Ako po mismo nag-promote sa lettuce ko po sa pagbebenta po. Yun po, may mga nag-comment po. May nabili po, yun, deliver ko po sa kanila. Hanggang sa nagkaroon po ako ng suki. Kasi po, good rating po yung mga sinasabi nila na fresh po yung lettuce ko, crispy po, manamis-namis, hindi po mapait, ganyan po, malaki. So, yun po, nagkaroon na po ako ng suki. Sa suki pa lang po, naubos na po yung mga harvest ko po. Sa ngayon po, hindi na po ako nagpo-post. Sa suki pa lang po, ubos na po yung sold out na po sa suki. I see. So, naka-alat na sila kagad. The question is, ano ba yung variety na tinatanim mo? Ngayon po, ang variety po, Olmiti na po. Kasi po, maganda po ang Olmiti. Hindi po siya mapait, crunchy. Tapos po, madali po palakihin.
Question, do you sell per heads ba or per kg? Per heads po, per cup. Per cup ka, I see. Okay, now, nabanggit mo kanina that you started with the ano nga, no, the how do we say that? Makeshift ba na ano, na PVC, ano? So, after naman doon, ano yung naging setup mo naman na? Yun po, yung nabigyan po ko nila Sir Nestor, Sir RC King, and Sir Jigs Garcia, and si Sir Christopher and si Ma'am Chari po, nabigyan po ko nila ng mga konting tulong po para makapagsimula po sa hydroponics farming po. Yun po, binigyan ko po ng halaga yung bigay po nila at doon po ko lalong ginanahan kasi po may sumusuporta po sa akin. At nagtitiwala po sa kakayahan ko. Yun po, ginawa ko po yung best ko. Tapos nagsimula na po ako, nagpunla po ako ng mga 100 heads po agad ang pinunla ko po. So yun po, yung simula ko po, mabuti naman po at wala po naging problema. Okay po yung sowing, okay po yung transplanting, okay po, wala po naging problema. Then, after 6 months po, doon na po ako nagka-problema. Yung lettuce ko po, nagkaroon po ng tip burn, nagkaroon ng trips, nagkaroon po ng tip miner. Halos po lahat ng sinira po ng mga insekto po yung lettuce ko. So, doon po nawalan po ako ng pag-asa. Sabi ko po, parang gusto ko na itigil. Ganito po pala dito sa farm. Mapepeste ka, masisira yung tanim mo. So, hindi po ko tumigil. Sabi ko, ba't ko titigil? May solusyon naman po sa problema. Then, nagtanong po ako sa mga growers, sa groups po. Nag-message po ako. Then, nag-research po ako sa Google. Tinignan ko po kung paano po ito meta-treatment, yung sakit po ng lettuce. Then yun, binigyan ko po sila ng solusyon, inayos ko po lahat, naglinis po ako ng greenhouse, nag-spray po ako ng neem oil, naglagay po ako ng sticky paper para po sa mga insekto na pwedeng pinagmumulan po nung causes po ng mga sakit po ng lettuce. I see. It's good to hear that hindi ka nag-give up with some after encountering normal plant diseases, sabihin natin, Tapos and by this time naka-Kratky method using the the tuna boxes. And then these tuna boxes, ilang heads? 108, tama ba? 180 po. 108 or 180? 180 po. 180, okay, sorry. 180 heads. So, lahat ito is namumove mo rin, lahat, And then, I've noticed now na meron ka ng, hindi na, yung greenhouse mo, hindi na siya kawayan. It's all metal na. Yes. And then, covered na with the net plus the plastic, So, ilang heads naman ang capacity ng iyong yung greenhouse ngayon? Ang capacity po ng greenhouse ko is nasa 220 plus po. 220. I see. So, tapos may napansin din ako na mukhang magta-transplant ka. Opo. Or malapit na, Mamaya po magta-transplant po tayo. Magta-transplant ka na, I see. Okay. Now, just to recap a bit, okay. Now, at least for me, and I hope the community will maiintindihan nila kung what was the driving force behind the solicitation. So meron palang dahilan, okay, para doon. So basically, like I said, it is very admirable that at an early age of 16, 15 ka when you did the solicitation and all. In comparison to other male of your age. All they do is they are occupied basically with mobile games and stuff like that. But you on the other hand ay mas gusto mong magtanim at kumita, And I am very sure
that ang nagpalaki sa iyo na si Lola ay very proud of you. And I hope hindi mo siya binibigyan ng problema. So perhaps we can call si nanay ang iyong nagpalaki. Magandang umaga po sa inyo. Nay, maraming salamat po at magandang umaga po. Pasensya na po kayo. Sunday po, no? Wala pong problema. Nandito po kami at naambon-ambon pa. Wala pong problema. Tinanggap niyo po kami, ha? Opo. Maraming salamat po. Narinig niyo naman po, napakinggan na po natin yung side ni Kevin, kung bakit ganun. Yung pala ngayon, mas naiintindihan na namin. Kasi before naiintriga, not only us, but the community nga po, kung napakinggan niyo nga po kanina, at some point, may mga, hindi na mga kaaya-ayang comment. Pero buti na lang, hindi siya pinanghinaan ng loob at tinuloy pa rin niya yung Kasi pinapayuhan ko po siya. Wonderful po. Ganyan talaga ang negosyo. Minsan nalulugi, minsan hindi. Yun talaga ang kalaban natin sa negosyo. Nay, tatanong ko naman po. Kamusta naman po si Kevin po? Kasi nabanggit po niya kanina and it's a very sad story po, dahil 3 months pa lang siya. Tama ba? 1 week po. 1 week, I'm sorry. 1 week and then your mother passed away. I'm so sorry. Tapos kayo na po. Opo, kami na po, ako na po nagpalaki. Para mapag-aaral ko sila, kahit paglalabada, pinasok ko yan. Mapag-aaral lang sila. Yun, 3 silang magkakapatid. Ako lahat na nagpalaki. Yung isa nagtatrabaho na, pero papasok siya ng college sa pamamagitan niya ng pagsisikap niya. Kaya ito, sabi ko, magsikap din siya para siya makatapos din. Tama po yun. Siya na ang nagpapaaral sa sarili, nagpapabaon sa sarili niya. Kasi wala namang bayad sa school. Yung galing sa walang bayad na eskulahan, meron silang 2 taong kurso, wala rin bayad. Pamasahe lang ang gastos niya. Ngayon po, hindi siya namamasaya. Kasi I understand po, nakapagpundar po siya ng motor sa pagtatanim. Tama ba yun, Kevin? That's very... And ano ka naman yun? Grade 11. Grade 11. Malapit na pala. Opo. Nay, sigurado naman po ako ay medyo proud po kayo. At proud na proud po ako sa mga apo ko, lalo na kay Kevin. Kasi sa murang edad niya, talagang nagsasakripisyo siya. Napundar niya yung ganyan, nakapagpatayo siya ng ganyan, nakapaghalaman siya ng ayos. Nung pulmero nga, sabi ko, Toto, ano ba yan? Hayaan mo, Nay. Pagdadating ang araw, makikita mo, yayaman ako. Sabi ganyan sa akin. Sabi ko, sana nga, basta niya, wag lang tayong makakalimot sa taas. Lagi tayong magbe-bless sa Kanya. Kaya, yun, rin naman ako at mga apo ko, mabibiit na napalaki ko. Hindi sila pasaway, lalo na nga si Kevin. Basta dito lang sa bahay, iskulahan, pagdadating niyan, yan na hinaharap niya. Pag may na-order, pinagbibili niya sa akin. Nanay, ganoon tao, pupunta rito. Ganoon karami kukunin. Yun. pati kapag nasa eskwelahan siya? Opo. Kaya pag dumating yung tao, nasaan po si Sir Kevin? Ko, ay pumasok eh. Kami po yung pinapunta niya rito. Kukuha kami ng lettuce. Yun, magpe-plastic na ako bago babayaran nila. So, malaki po palang na itutulong yung kanyang pagtatinig po, ano? Opo. Para syempre, katulad nga po sabi ko kanina, hindi po lahat ng kabataan is ganun yung mindset, yung thinking. Opo. Yung iba ay mga puro paglalaro. Tapos siya hindi. Sana lang po wag lang muna siya mag-girlfriend. Mag-girlfriend, ha? Para concentrate ka muna, tulungan mo muna si nanay. Yun nga po. Tapos, I am not surprised po na si Kevin po is naging ganyan. Opo, dahil kayo po nagpapalaki na for sure po na ipamulat nyo sa
at an early age po na the importance po of having money, Opo. tapos na magnegosyo. Kasi po, yun po yung magandang foundation. Isa po sa foundation basically. Of course, another foundation po is yung, katulad ng sabi nyo, isa, huwag ka lang makakalimot sa taas. Opo. And gawin mo lang yung yung dapat kailangan mong gawin. Katulad nga po yung kasabihan po natin, nasa Diyos ang Awa. nasa tao ang gawa. Nasa Yun. tao ang gawa. Ayun. Tama po yun. So, yun po. Nay, maraming salamat po. Thank you. Meron po kaming konting, bit-bit po. I hope po, si Kevin po kasi is mabait na bata. Opo. So, medyo po, opo. Ay, thank you po ng marami. Thank you Opo, po. early Christmas lang po. Alam niyo naman po sa amin po, medyo kung saan po kami Opo. dinadala. Opo. So, nandito po, nagdala na rin po. Thank you po ng marami. You welcome po. It's our pleasure po. Katulad po na nabanggit ko kay Kevin kanina, kami po sa NutriHydro will support him po, to the best that we can para po ay ma-achieve yung kanyang goals in life. Ito po, one thing I can guarantee you po is that he will be successful because at an early age, may business may business mind na siya, alam niya yung kailangan gawin. Opo. And above all, hindi po siya nahihiyang magbenta. Opo. Kasi po kapag ang tao ay hindi nahihiya na magbenta, especially kung katulad yung sinabi niya kanina, ba't siya mahihiya? Produkto naman to. Kumbaga ay negosyo naman niya. Yun po ay isang important quality. Opo. Dahil pag hindi, lahat po ng, kumbaga, kapag marunong ka magbenta, hindi ka magugutom. That's the point where I'm trying to get at po. So again po, Nay, Kevin, thank you so much po Thank you rin for po. dito sa- accommodating us on a Sunday morning. Salamat po muli. Salamat. Maraming salamat.